nagpo-populate eh. Turn off ko na nga muna to. So ito, meron tayong parabolic moves. So ito yung parang pinakalumalabas na uptrend niya, no? Uptrend leg. And then same thing, yung konsepto natin. So actually ang dinidiscuss ko dito is yung konsepto ng RSI 30 and RSI 70 as your guide in plotting the Fibonacci. Kasi baka merong mga sa inyo, ewan ko kung depende sa pagkakagets nyo, no? Pero baka may mag-plot ng ganyan. Di ba? May mag-plot ng ganyan. Ano? So dito tayo sa may ano. Ayan. Kung nasan yung malapit dun sa RSI 30. Ayan. RSI 30 yung green, ano? Ideally before the breakout. Ito yung breakout kasi. Ito during this time, ang RSI niya is 28. And then during this candle, 60 na. Grabe, ano? That's a 127% candle. So ito, this is a guide, ano? Okay? So dito, meron tayo ditong reaction. Okay, so ano yung principle na na-break? Dito sa trade na to. Ano yung principle na na-break? Yung overreaction, hindi nagkaroon ng overreaction, tama ba? Kasi sabi natin, gusto natin is bumagsak pa. Tapos saka tataas. Pero hindi nangyari yung overreaction. Diba? Ganun lang siya, no? Pero okay lang yon. Mayroon tayo na break na principle. Dito nag-follow pa rin ng principle. May higher low, ano? May candle detachments. And then nag-breakouts dito sa high nito. Okay? So dun sa tingnan natin kung ano yung nag-resist dito, no? So lalagyan ko ng vertical demarcation line doon. I'm gonna delete this one. I-ano natin yan para hindi kayo nadidistract. Tingnan lang natin kung saan. Bakit ganyan na? Bakit napunta doon yung bullish Fibonacci? Yun. Ay, mali ng click. Sorry. So ito, tingnan natin yung nangyari. Bearish Fibonacci. So sabi natin, di ba? Kailangan congruent. Dito inabot yung 78.6. So parang we should assume na aabutin din yung 78.6. So tingnan nyo, inabot ba yung 78.6? Ng bearish. Ito bearish to Yung 100% nasa taas. Tapos ginanon ko lang. Boom. Para makita ko yung possible na resistances. Hindi inabot yung 78.6. So, nangyayari yan, yung mga ganyan. Although, meron kasing, additional principle na pwedeng i-layer dito, which is yung 3-day bounce. So, day 1, day 2, and then day 3. So, tapos na yung 3-day bounce. Pero, sabi natin, isa sa principles din ng Fibonacci trading, kapag ka inabot na yung 78.6, which is a bearish retracement level. So ito yung bearish retracement levels natin. Simula dyan sa lalim, bearish zones. Hanggang 100 na. Hanggang dito na sa swing low, sa starting point. Pag inabot na dito yung presyo, tapos nag-bounce, wag na kayo mag-expect na mayroong panibagong play. Anong expect natin? Expect natin na mamamatay. This is something that I learned when I shifted to crypto. Lahat ng tumataas talaga namamatay. Parang 95% of the time. Kapag ka mayroong mga ganitong move, tapos na. Ayun yung classic na pump and up. So ganun na lang yung ginagawa kong expectation. Unless mag-breakout na lang ulit dito. Pero once na inabot na tong 61.8, 78.6, kasi sa stock market, tinatawag na ito na golden pocket Please type golden pocket. As in pocket bulsa. Itong 61.8. So maraming bumibili dito. Kasi ang tawag nila dito sa ganitong klaseng retracement is deep but healthy.
Itong retracement na to. This is a deep but healthy retracement. And then, they will expect na kapag ka nag-react dun yung presyo, magkakaroon ng breakout. Kasi the idea behind it, the psychology behind it is, ubus na yung sellers. So, kaya tinatawag nila golden packet kasi golden ratio yun, 61.8. Pero sa crypto, parang iba yung no? Once na nag-pump, tapos nagkaroon ng blow-off, na ganyan, sunod-sunod na pababa. Burj Khalifa, no? Yung tawag namin dito dati sa PSE. Tapos na. Patay na to. Hindi na tayo masyadong mag-expect pa dito kay Mavia. Move on to the next. Kasi yung iba naghahanap pa ng mga latak. Yung mga ganyan, parang, 15%. Baka magpa-plot ka pa ng mga breakout dyan. So, sinasayang mo lang oras mo. Pero don't take my word for it. Gusto kong aralin nyo pa rin siya. Okay? So, let's take a look at another example. So, ito ang dinidiscuss natin is yung so 1 hour pala tong example ko na to. Ayoko sana sa inyo magpakita ng 1 hour. Ilan to? Sunday, March 30. Ito kasi yung mga examples na inano ko kay So during this time so 1 hour to, by the way, 1 hour. So pinapractice lang natin yung reference points. Kasi baka mag-aano kayo, paano baka maghahanap ng starting point ng Fibonacci and then hanggang sa yung starting point yung pinaka critical kasi. So hindi tayo nagka-plot ng Fibonacci na parang alam mo yun, labo-labo kung saan na lang, mga paganyan-ganyan. Gusto natin yung sa tamang starting point, which is a good starting point could be the RSI, first green minion. Green minion, kulay green na araw, papunta dun sa red. Diba kung nasan yung red? Which is, and yung highest price, na malapit dun sa red, which is ito. So ito tama yung pag-plot ng Fibonacci dito. Pero, pansinin nyo, ganun din ganun din yung principle. Inabot yung 61.8. Inabot yung 76.6, ay 78.6. Deads na. Parang Burj Khalifa. So hindi tayo nag-aano na, magko-continue. Pero syempre depende pa rin sa ihip ng hangin ng market, Pero dito, talagang tapos ka na. Wag ka na mag-expect pa ng kung ano-anong pasabog na pwedeng mangyari. Dito, hindi maganda yung bounce. So, tingnan natin yung conclusiveness. So, kunyari, let's say, nandun ka sa part na you wanna look for a bounce play dito sa nandito, sa alpaca. Tingnan nyo mabuti yung ginawa dito. Dito yung mga signs and symptoms, Success leaves clues, di ba sabi nila? Ayun, hindi maganda yung reaction. Pero nagre-react, pero hindi masyadong maganda. Di ba magsak dito sa 61.8? During this time, nagkaroon tayo ng pag-breakdown. Ayun yung mga gusto natin. This is pasok sa principle to, overreaction. Kaso hindi naging maganda yung bounce, Kasi parang, malamya. Parang wala nang mga buyers na nagpapakita. Di ba? Hindi to juicy na bounce play. Itong ganito. Ang pangit ng ganito. And nakita na natin yung sign dito pa lang. Parang, ay, pangit. Pangit. Hindi maganda. So, yun yung mga kailangan yung matutunan pagdating sa okay na yun. Dami na. So, ang lesson dyan is, wala sa slides, pero ito, diniscuss ko. Use RSI, to look for your point A. Yung swing low. So, ito yung swing low. So, may candle detachments, swing high. So, end of the trend. And then, break 23.6. Kaso, wala na. Kapag ka nagpaparabolic na pala dito, ng ganito, and expect natin palagi na magaganyan siya, mag-blow off. Especially pag may mga blow off candles na ganito. Pero syempre, may mga times na nagko-continue. Doon na yung mga super plays. Nagko-continue pa rin. Protected yung 30. Actually, may mga nakikita tayo hanggang 50%.
Tapos kumembot ng pag ganito yung presyo, no? Tapos saka bumelo. Nangyayari naman yun. Pero hindi tayo masyado nag-expect kasi ng ganun unless makita natin. Okay? Nagets nyo ba yun, guys? This type gets if gets. So this should manage at least your expectation, ano? Pagdating sa pagbabasa nyo ng mga trends. Wait lang, mayroong tanong dito si Mark, ano? Ay, dito muna tayo, si Miguel. Very good, Miguel, ano? Very good. So, itong shorting kasi, it's an art. Parang lost art to dito sa trader development. Kasi for some reason, naiintindihan ko naman na buyer's market tayo dito sa trader development. Bihira yung mga nag-short. Hindi rin kasi natin talaga pwedeng i-trend follow yung short, ano. Onti lang yung mga shorters talaga dito, which is wala namang problema. Kung kumikita naman sa long, pwede. Pero, yes, very good. Yung mga ganon, kapag very easy yung mga ganong shorts. So, pwede nyo gawa ng thesis yun, pwede nyo gawa ng proof of concept, yung mga nag-blow off. Tapos, hanapan nyo lang ng mga short entry. Another na mga easy na mga short is yung mga new listings. 80-90% ng new listings, shortable. So, hahanap ka lang ng new listing, e-entry mo lang ng short. Pero yun nga ang problema, the more na tinitrend follow mo siya, mataas yung funding fee. Tumataas yung fees. So, day trading lang. So, short ka lang for the day. And siguro, pwedeng until 2 days, 3 days. Pero hindi mahirap siyang i-trend follow. Pero karamihan, 80-90%, actually parang mas mataas pa nga eh, ng mga new listing. So, pwede mong gawing strategy na agad yon. Look for a new listing and then look for a short position. Pwede tayong mag-run through ng mga new listings dito na, wait lang, hanapin ito. This is a new listing. Mga new listing, kahit mga new listing lang sa no? Para lang mabigyan ko kayo ng justice. This is a new listing as well. Sa Bybit Futures Markets. Ito matagal na to. Pero basta bagong nililist, babagsak. Babagsak yan. Ito new listing oh. Tumaas ng onte, biglang bumagsak. Kasi nagbebenta eh. Bebenta yung mga tao. Especially pag galing ng ICO, yung coin, bebentahan yan. Tapos mag-aantay na ito medyo matagal-tagal na to. Hanap tayo ng mga, hindi ko kasi nalista yung mga new listing eh, pero that's a trade, short trade. Ito new listing cuts. Tingnan nyo, patay. Pagkalagay dito, boom, deads. Hanap ka ng short. May tanong dito si Mark, Cap, yung starting point hindi nagbabago unless magkaroon ka ulit ng green minion. Very good, pwede, Very good. So kung mahaba yung trend, dun pa din ng base. Tama po ba? Yes, ideally, dapat ganun, Kasi yung red minion, ito yung indicator natin na merong sellers, na merong posible na magkaroon ng legit pullback. So for example, ito, yung mga ganito, this is a legit pullback. Ay, may red minion eh. So merong sellers na nagpapakita. So ayun yung gusto nating i-measure na retracement. Again, sabi ko nga, kayo yung karpentero. Meron kayong tool. It's up to you kung paano nyo siya gagamitin. Kung ano yung i-measure nyo. I-measure mo ba yung mga maliliit lang na moves or i-measure mo yung mga pangmalakihan ka ng mga moves. So, during this time, parang ganito, Ayun, ayun yung measurement natin. Ay. Okay. Okay. Ibalik natin ang tadhana. Boom. So, price detachment, candle detachment, 23.6, overreaction. Nagkaroon ng intraday bounce. Teka nga, bakit kasi baka hindi nyo ma-appreciate yung Save natin to bullish fib. Boom, boom. Okay? So, nasa RSI 30 tayo. Plotting natin. Nasa RSI 70 na plotting. Boom, intraday bounce dito. Nangyari naman yung bounce, pero intraday. So, juicy pa rin yan sa mga intraday traders. Dito meron ding bounce na naganap dito. Okay, may onting bounce. Tapos, 61.8. So, tingnan nyo to. Tingnan nyo yung nangyari dito. This is actually 61.8 pala, 61.8.
And then look at what happened after touching 61.8. Nakita niyo yung overreaction? Boom. Bumagsak below 61.8. After that, mayroon tayong mga candle detachments na naganap, ano. So ito yung protected low na kailangan ma-protect, ano. Nandun kasi yung liquidity. Ito yung kailangan ma-protect. Boom. So may candle detachment, kumembot. Ito may bounce play. So may 2-day bounce play dito. Tapos na eh. For the bounce play traders, tapos na. Tapos na ang play dyan. And then, just so happen na parang biglang boom, nag 50% dito, nagkaroon ng intraday breakout dito. Higher low, ano? Higher low. So kung ikaw parang, uy, pucha, ano nangyayari dun? So yung mga bounce play trader, hindi naman natin i-expect na meron pa silang hawak until here. 'Di ba? So meron mga intraday breakout traders siguro nakapasok diyan, 'di ba? Pwedeng trade nila intraday. Hanggang doon lang, ano? Hindi nagkaroon ng continuation. Hanggang doon lang. Nag-bull trap dito. So ito, yung mga ganito, hindi ko masyadong natitrade to. To hindi ko to trading range. So ang trading range ko is nandito. Ito lang yung trading range ko, guys, oh, mind you. Ito lang, ayun lang trading range ko. Yan. Dito hindi mo ako madalas makita dito. Itong ganyan. Yung nag-recover. Ay, ba't ganyan? Yung nag-recover na ganyan. Nag-re-breakouts. Nabihira ako mag-trade dyan. Ito sa 3 candle na yan. Nanonood ako ng Alchemy of Souls. Excited na ako matapos yung klase natin para makanood na ako ng Alchemy of Souls. Na-joke lang. Mas excited ako mag-give value sa inyo, guys. Diba? Bihira lang kasi na-realize ko, bihira lang pala sa atin yung trend follower. Okay, so itong Fibonacci trading is pang swing trader talaga to eh. Yan, yung mga ganyan. Ito wala ako dito. So gagawin natin tong red. Wala ako dyan. Hindi mo ako masyado makikita dyan. Whether breakout dito, ayan yung mga ganyang play. Hindi. Pero dito, yan, dyan ako. So, anong pwedeng... Hanap tayo nung... Ano ni Mark, ano? Hanap tayo nung... Sige, tignan natin yung ano. Kung long-term uptrend, tignan natin yung BTC na lang. So, this is So parang ang tanong ni Mark is kung baga parang dito pa ba kami magpa-flat cap sa pinakadulo pa talaga sa dulo, yung panahon pa ng kopong-kopong. Ayun, this is actually 2022 pa. 'Di ba? 2022 pa to. 'Di ba? Yun yung start ng trend eh, 'di ba? Sa dami ng dami ng mga green minions, dami ng mga RSI na And then meron dito, ito yung pinaka-latest. So tanong ni Mark, pwede bang gamitin 'yon? So pwedeng gamitin 'yan. Ayun na lang yung susukatin natin. So ito yung latest trend, After nag-reset, so meron meron tayong sideways dito. So we expect na nag-reset yung presyo diyan. 'Di ba? Nagkaroon ng reaccumulation in a long-term uptrend, tapos yan. So pwede tayong mag-plot ng another base diyan. Now, Kap, dito yung gusto ko eh. Dito, ito yung base. Depende na sa iyo, talagang kung parang patanga-tanga ka talaga na hindi na kita pipilitin pero wag naman sanang merong ganyan ayun, may base doon kasi, Kap eh. Ano to? Parang anong klaseng Fibonacci yan? So hindi tayo ganyan mag-plot ng Fibonacci. O ganyan pwede. Yan, so from green minion papunta ulit doon sa red, latest red nandito. Ito latest high. So inuusog-usog lang siguro dito. Ayan, ito yung una diyan na red. Dito pala. And then, nung nag-breakout, ito hindi pa nagbe-breakout, ito nag-breakout na. Ayan, pwede. Hanap tayo ng red. Ayun, ito yung red. So, ito pala yung unang reference point. Ayan, dito. And then, actually, nagkaroon ng another high. Inuurong lang natin yung high. Hindi natin inuurong yung base. And then, inuurong lang ulit natin yung high. Ayan. So, ganun lang. So, ito mga key levels, So, ang importance nito is aantayin nyo lang yung presyo na pumunta doon. Diba, nabalikan. Tapos titingnan natin, ang next doon is titingnan nyo kung magre-react ba yung presyo doon sa mga key levels. So dito parang so far nagre-react naman si BTC sa mga key levels ng ayun. Ang ginagandahan sa pag-trade ng BTC, actually ito isa to sa mga cheat sheet ng BTC is siya eh. Dahil mas madami yung nagte-trade nito. Samot-sari na yung nagte-trade nito, speculators, fundamental analysts, mga technical market technicians, mas gumagana yung mga indicators. Mas gumagana sa BTC and other heavy caps, yung mga indicators.
Actually, itong kung lilipat kayo ng markets. Okay, try nyo lumipat ng markets. Try nyo lang or try nyo lang mag paper trade ng ibang market. Like kunyari, let's say stock market ng US. Believe me, makikita nyo sobrang dali ng trading. Wala lang gusto sa mga new traders ngayon, walang gustong pumunta doon dahil mabagal yung kitaan. Yung leverage, ganyan. Tapos, hindi ka pa pwedeng mag-day trade. Okay, merong rule sa US, yung pattern day trader. Tawag nila PDT. $25,000 yung minimum kung gusto mong ng multiple trades. $25,000. So, isa rule sa US. Although hindi ko alam kung paano yung work around ng ibang mga tao doon. Pero ayun yung rule niya sa day trading. Pero try nyo yung trend following. So kung hindi nyo pwede, try nyo yung trend following. Mas gumagana yung mga indicators kasi mas simple yung karamihan, majority ng mga market participants. Simple lang Yung RSI gumagana dito eh. Kunyari pupunta ng RSI 70, yung BTC, babagsak talaga. Pupunta ng RSI 30, magkakaroon talaga ng rebound. So gumagana yung mga indicators yan, yung mga MAs gumagana, stochastics, etc. gumagana dyan sa mga BTC and other heavy caps. Ayun ang cheat sheet pagdating sa BTC trading. Kaya yung iba, ang ginagawa nila, titrade na lang sila ng BTC. 1 minute, 5 minute. Pero ayun, like for example, mga ganitong mga reactions. Ayan. Magana sa BTC trading yan. Sa basura coins, altcoins, meme coins, hindi masyado. Kasi mababa yung liquidity, mababa yung market participants. Parang wala naman yata fundamentalists pagdating sa altcoins. Diba? Alam natin lahat na puro mga basura lang yun. Okay? So, to answer your question, Mark, yan, ganyan, pwede yung mga ganyan, mga higher base.